Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At welcome back to another episode sa Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong inyong magaling na Vice President na si Shiminet Tamilmil na pusit. No, kasi po talaga pong may sinabi pa po siya tungkol sa kanyang confidential fund. Talagang inilalaban niya at meron po siyang sinisising grupo. Kaya nga po sinasabi natin diyan sa ating title, Sara Pusit, merong sinisising grupo. Ayan. At yung isa po nating topic ay former Mayor Alice Gu na sa Kote sa Indonesia. Ayun. Or former Banban Mayor na timbog na. Ganyan, no? So, yan po, no? At least dalawa lang ang topic natin, parehong babae pa. So, eto po mga kababayan at kaibigan, breaking news po yun kay former Banban Mayor Alice Gu, the embattled one, at yung takas. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin dyan po sa ating video premiere at live stream. No, hindi ko na po kayo maisa-isa lahat at maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel maski na paunti-unti tayong umuusad sa ating subscribers at marami na rin pong nagre-report ng ating channel ng mga DD shit at yung mga nasasaktan tungkol sa pagbira natin sa mga sinungaling na mga Duterte at kanudler ni Kibuloy. Magaling pong magtago ang mga yan, no? So unahin natin mga kababayan itong si former Banban Mayor Alice Gu na kung saan after how many weeks ng pagtakas nahuli din. No, breaking news po 'yan sa ABS-CBN, sabi po diyan, Alice Gu arrested in Indonesia. Tignan niyo po ang larawan, no? Nandiyan po siya. Nahuli po siya sa apartment or villa in Tangerang City, Indonesia. Ay good job po, no? Kung ang mga Indonesian police po ang nakahuli dito, good job po sa inyo. Hindi po good job sa ating gobyerno. Mamaya may sasabihin ako sa inyo, baka magagalit na naman kayo. Former Banban Tarlac Mayor Alice Gu has been arrested in Indonesia more than a month after her alleged escape from the Philippines where she is facing multiple complaints, sabi ng NBI. Tuwang-tuwa nga po si NBI Director Jaime Santiago, no? Sabi diyan, nahuli nga siya sa Tangerang City in the province of Banten on the western border of Jakarta. According to Senior Superintendent Odi Latuheru of the Indonesian Police, Ms. Gu was apprehended at 11:58 p.m. Aba, may nakapagchuchu dyan. Malamang yan, meron pong dyan nakakita sa kanya. Siguro meron ding reward money sa kanya doon. O malay nyo, pasikretong nagbigay ang ating DOJ na sa Indonesia. This is wanted and this is the reward money. O, 11:58 to. Malay mo na. Yung kaya, nag-disco muna siya, nag-good time pa pala si Alice Gu, no? On September 3rd, ayan, the DOJ said Gu is currently in the custody of Indonesian police at Halanras, Mabes 4. Hirap naman banggitin niya. Ano ba to? French ba to? Yung pag-turnover sa atin ay ang pinag-uusapan. Yan. He said Gu will be turned over to the Bureau of Immigration and the NBI. Justice Remulla also lauded the news of the arrest. The arrest of Alice Gu is a testament to the tireless efforts of our law enforcement agencies. Diyos mío. And the strength of international cooperation in bringing fugitives to justice. We will ensure that all legal processes are followed to hold her accountable for any crimes committed. Actually, ang dami pong ikinaso dito, no? Lalo na yung sa pinapa-co-waranto talaga siya, no? Actually, na-co-waranto na nga siya, yun na lang determination. No, tapos yung COMELEC magpapail ng kaso, yung
Sandigang Bayan, file ng kaso, DOJ, NBI, they are mulling more charges, no? Kasi marami po yan, mga forgery, tampering, tapos yung sa Pogo. Kung wala kang kasalanan, bakit ka tumakas? Kung nag-shopping ka lang, di sana bumalik ka, no, 1 or 2 days, o nag-tourist ka, inabot ka ng 1 buwan At the same time, sana kung nahuli yung kasamahan mong si Ong, saka si yung kunwaring sister mo, di sana nagpakita ka na rin. Sabi mo, hindi po kami tumatakas, kami lang po yung nag-shopping o nakipagkita kami sa aming mga juwawits. Para naman sa konting, alam mo yun na, di ba? Kaso hindi, no? Nakakahiya po, di ba? Kaya yan, naantay na lang natin siya, no? Biruin nyo, July 18 pa siya nakatakas. July 18, August 18, tapos plus 12. Tama-tama, no? Almost 6 weeks, no? Ang galing naman, 'di ba? Yan po So far, kailangan maibalik si Alice Gu. Nako, yari ka na. Kung ako sa inyo, sa totoo lang, spill the bean. Oo. Yan nga po yung napag-usapan namin ng kaibigan ko, no? Sabi niya kung ako kay Cassandra Leong, diyan sa mga Gu, spill the bean. Oo. Mga kababaihan pa man din kayo, hindi kayo nahiya. Malay nyo, ginamit lang kayo. Mga pawn din kayo ng mga sindikato. Dahil alam nila, siyempre, hindi papansinin ng mga yan. Mga babae yan, hindi tulad natin, kaduda-duda. Yung mga yan, matatangkad, parang modelo, magaganda pa. Di ba? Kaya isipin ninyo, hindi paghihinalaan yan. Ngayon, wala, huli kayo. Kasi tumakbo kayo. May intensyon ka talagang magtago, mga kababayan. Ngayon, haharap ka ulit sa Senado, di ba kahiya-hiya? Kaya kung ako sa inyo, kausapin nyo na lang. Lalo na si Cassandra Ong sa Pogo. Maraming alam yan. Nakita nyo yung video na nagtarayan sila ni Baterna. Talagang mga tataas ng estrogen. Siguro lahat ng mga kayo napanood yung video na yun, nagtarayan sila. Kung ako kay Ong, kasi mas maraming nalalaman yan, hingi ka na lang maging state witness ka. Tapos hingi ka ng immunity. Witness protection ka. No? Pati pamilya mo. Kasi malamang yan, kung may makalingat dyan, o di kaya may mga nabayaran ng mga otoridad, wala na. The price is right. If the price is right, ching, 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 ganon. Makakarinig ka na lang ng Ave, Ave, Ave Maria. Di ba? Kung ako kay Alice Gu, spill the bean. Siyempre laglag nyo na lahat. Malay mo, mailaglag niya yung katabi niya doon sa picture. Di ba, Topacio? Your pains 1,000 times. Kung makakapagsalita lang yung litrato na sinasabi mong guilty na, yung mga may association, like nung pinapakita ni Topacio, nakatabi ni FL Lisa si Cassandra Ong, tapos si PBBM, yung mga ibang mga kung ano man sa Pogo. Si Alice Gu. Si Sara Duterte at Amy Marcos, na yung may-ari ng Pogo sa Cebu, nahuli. Sige nga, meron po naglipa na dyan, mga kababayan. Diyan sa FB page, hindi ako magsinungaling sa inyo. Sige, tingnan lang natin tong FB page ni Sir Benji. Wala yata dito. Ang daming mga juicing mga... ito po, ayan Diba? Salamat po, Sir Benji. Ayan Topacio! Ano ibig sabihin yan? Feeling close, owner of Cebu Pogo, photograph with Sara Duterte, Amy Marcos. Pero nahuli ito yata yung nahuling, yung nahuling, Pogo, dyan sa Cebu. Ano na? Kung picture lang ang pag-uusapan natin, ikukumpara natin. Siguro nakuha nyo naman na yung lahat ng picture ni Alice Gu at ni Digonggong ninyo, yung gunggong na yon. Ano na? Ano na? Diba, di lahat sila guilty? Diba? Nasaan ang talino ni Topacio? Kasi yung very, very insinuating yung pinakita niyang picture Nung nahuli si Cassandra Ong, tapos naglabas siya ng picture.
O ibig sabihin, ang King of Queen of Pogo, si Cassandra Leong. So ina-admit mo na si Cassandra Leong ay isang pogo ano doon sa sa Porac. O, 'di ba? Dahil lang sa picture na yung guilty na yung first couple. O buti na lang may dumempensa sa first couple. Hindi na sinalsal ni Topacio. Pero dito, kung ganun ang pag-iisip natin, mga kababayan, yung larawan na yan, Amy Marcos, Sara Duterte. Wala akong pakialam kung Marcos pa siya, tinan mo. 'Di ba? Di guilty rin si Amy Marcos dahil sa picture lang. 'Di ba? Nakuha niyo yung ibig ko sabihin, 'di ba tatalino lang? Kaya kung ako sa iyo, Alice Go, Cassandra Leong, saka yung si Sheila Go, spill the bean. Save yourselves. Kasi intindihin ninyo, yung mga pinoprotektahan ninyo, nakatakas na yung mga yan eh. 'Di ba? Kayo ang nahuli. Kayo ang sacrificial lamb. Hindi kayo sasamahan yan sa kulungan. Yung mga lawyers nyo, ikaw Cassandra Leong, si Topacio, hindi ka sasamahan yan. Ididepensa ka niya kasi binabayaran mo siya. O kung sino man na nagbabayad sa kanya in behalf of your defense. Pero after that, when the court decided you have to go to jail, you have to go to jail. Kasama ba siya? Sinabi ba na, including with you, also who will cater to you is your lawyer. He will be coming with you inside the jail until you get out. Kaso hindi, ikaw lang. Kayo lang ang pupunta sa kulungan just in case. Di better, sabihin nyo na lang, Your Honors, executive session. Doon, spill the bean. Sabihin nyo na, lalaman nyo. Kung meron kayo yung ledger, ay nako. Ang masama, kung yung pagsasabihan ninyo ay sangkot pala. Yari! Di ba mga kababayan? Ngayon, ano naman ang implications nito sa ating bansa? Victory. Victory yan eh. Sige, credit na sa gobyerno yan, sa DOJ, sa MBI, sa Bureau of Immigration, at sino pang credit grab. Pero ako natatawa ako eh. Tulad na sinasabi ko sa inyo dati sa mga previous vlog natin. Pag sa ibang bansa nakatakas yan, mahuhuli. Kasi because of the international collaboration. Paano nakatakas at the first place? Kasi may mga kapwa Pilipino tayo na walang pakialam. The one that only matters is money. So therefore, we are one of the corrupt nation. Because we don't obey law, no? Hindi natin pinapatupad ang batas, but we dignify those lawbreakers. We dignify those criminals. Di ba? Bakit? Bakit sinabi mong dignify? Kasi wala kayong pakialam eh. Tapos yung iba, sobrang makapagtanggol. Sobrang makapagtanggol sa mga biktima ng mga krimen. Paano nakatakos itong si Alice Go? Kung totoo man yung kinekwento ng kapatid niya, pero I don't think that is so baloney. Na ilang hours sila nag-travel via Pero sabi nga nung ating kaibigan, na si Elora, dyan lang sa Palawan, 9 hours. Sa lugar dyan sa Palawan, magbangka ka lang. No, yung mga papuntang Malaysia. May mga kapwa Pilipino tayo. May ilang mga Coast Guard na mga tiwali. Nabigyan mo lang yan ng pera eh. Cash sunduan nga eh. Cash sunduan. Sige go. Ganyan ang ginawa niyan. Paldo yan si Alice Go eh. Meron siya ngang farm. Lumaki siya sa farm. Kumakain siya sa farm. Tumatai siya sa farm. Kaya ang tai niya ay pera. 'Di ba? Mangitlog lang si Golden Goose. Uy, bilyon. Pero bilyon din na nasasakripisyong buhay ng mga tao, hindi lang ng mga Pilipino. Kasi may mga human trafficking na mga banyaga na pinagtatrabaho sa Pogo ng illegal at binubugbog, tinotorture. Yung iba naman ng kababaihan na human trafficking ginagawang sex slave. 'Di ba? Hindi kaya nakonsensya tong inayupak na mayor ng Banban na ito? Tapos tumakas pa. Dami pera. 'Di ba? Kaya kung ako dito, Alice Go, spill the bean, magsama ka na, manabit ka na, wag lang ikaw. Kasi tiyak,
Baka may mga nakaumang na sa inyo. May tatawag na ng, wala na, tumba na yan. Di ba? Kasi malaki eh. Malaki itong maibubulalas ng mga kababaihan na ito. Lalong-lalo na si Cassandra. Ay nako. Ngayon, ano yan, mga kababayan? So, international collaboration. Ang mga banyagang pulis ang nakakahuli, Interpol kung tawagin. Pero nangyari sa bansa natin, unang-una, pinalayas natin eh. No? Mga kapwa Pilipino natin, ang nag-dignify ng ginawa niya. Bakit? Pinalayas nyo eh. Hindi nyo binantayan maigi. You let them escape. Tapos tuwang-tuwa kayo na nahuli siya, pero nung sabi nyo nakataka, sisihan dito, hindi kami yan, hindi rin kami yan, hindi kami ang nagpabayad dyan. Dapat sa Senado, bukalkalin yan. Kasi may mga government officials, may mga politiko, may mga tiwali tayong mga ports authority, mga, alam nyo na, Coast Guard at yung ibang kapwa natin na talagang walang pakialam basta may pera. Walang pakialam, maski na nakita nila sa news, ito yung wanted. 'Di ba parang yung lawyer lang na nag-authenticate nag-notary ng kanyang mga dokumento? I think that lawyer is lying. Malaking pananagutan niya. Biruin mo, inunotaryo mo, hindi mo man lang nakita personal yung tao. Kung representante lang, no, I need her ID and compare that ID to her that she really is. Ganun ka ba magnotaryo? O baka naman, alam na. Di ba? May SOP. Di ba, Elora? Tama, mali. Sige nga, may mali nyo nga ako. Ngayon, ang maganda dito, no, aside from spill the bean, paano naman si Kibuloy? Alam nyo, katawa-tawa na talaga itong pulis eh. Kung ano-ano nang ginagawa eh. No? Kung ako diyan, let him go. Let him go. Parang si Alice Go. Kasi sinasabi ng abogado niyang sinungaling na si Turon wala na daw si Kibuloy diyan. Pero si Torre, ginigiit na nandyan. Ay, ano na nangyari? Ano nangyari dun sa 8 heartbeat? Hindi sa kinakampi ang Kojik. It's frustrating. Kasi ang dami ng mga salsal ni Torion. Tapos nagpa-press ko naman tong si Torre, yun na naman, ganun na naman. Nagbibigayan lang kayo ng, kayong na dalawa nag-aaway. Pero yung trabaho Torion, where is it? Totoo ba na nagbubutas ka dun sa school nila? Sabi naman ni Torre, di labas mo kung sino yan. Wala naman may bala si Torion, di ba? Ano ba talaga? Turon, pinaglalaraan mo ba kami? Kasi sabi mo, wala na dyan si Kibuloy. Ngayon, kung may ginagawang activity ang polis, bakit ka nagagalit? Tapos may dumedepensa sa inyo si Marcoleta, yung CHR. Ano daw yung karapatang pantao ni Kibuloy? Yes, inuna niya pa yung karapatang pantao ni Kibuloy. Wala nga doon si Kibuloy. Ano daw yung karapatang pantao ng Kojik? Kasi may freedom of religion. However, yung act ng krimen nangyari sa loob ng simbahan. Nangyari sa compound ng may simbahan. Paano po yung human rights ng mga biktimang hinalay doon sa loob ng simbahan? O doon sa church compound? So mas inuna pa ni Marcoleta idepensa si Kibuloy at ang Kojik. Di ba? Ganun ba? Dahil sa budget hearing ng CHR, sinasabi niya hindi ba kayo nag-iimbestiga? Sabi nga ng CHR, nag-iimbestiga kami. Hindi lang sa Kojik, hindi lang kay Kibuloy. It should be a fair investigation. If the CHR are fair enough, hindi lang yung karapatan ng dalawang mga gago na grupo na yun ang kanilang bibigyang pansin. Dapat yung karapatan din ng mga pulis kasi ang mga pulis ang unang sinaktan. Ang mga pulis ang unang pinagsabihan ng masasama. Ang mga pulis ang binato ng mga gulong. Kita nyo, dugo-duguan nga. Diba? Sino ang combative? Diba ang Kojik? Tapos ang human rights nila, ang inyong kung na-violate. Okay lang na sige, wag nyo nang kasi may human rights violation. Okay lang na wag na nun. Pero ang krimen nangyari doon. Paano po ang rights, human rights ng mga biktima? Ni hindi mo nga binanggit, Marcoleta. Ni hindi nyo binanggit. Ano ang rights
Paano naman yung mga biniktima ni Kibuloy? May mga witnesses. Tapos yung rights pa rin nila. 'Di ba? Eh di magdemanda kayo. Si Turo, no? Magdidemanda. Oh, ano problema? Bakit sinisingit mo yun, Marcoleta? Nakikita naman ang bias mo. 'Di ba? Oh, hindi mo lang sabihin, kamusta naman po ang pag-iimbestiga diyan? Lalo po yung nangyayaring kaguluhan doon. Perbo ba? Pareho po ba yung iniimbestigahan? Dapat ganun. Hindi yan nangyari, ano? Nababiolate ba ang karapatan ng COGI kasi may religious freedom po tayo. Eh kung yung religious freedom na yun, kung yung religious group na yung gumawa ng krimen, meron pa ba silang human rights? Nakakahiya tayo, no? Yung criminal pa, yung mga mali pa ang dinidignify natin, binibigyan natin ng rights, pero yung mga biktima, wala. Nakakahiya po. It is frustrating talaga, no? Lalo na pag may pera ka, wala. Ikaw ang may rights. Ikaw ang may power. Pero yung na biktima, wala. Mabababa yan eh. Mga ipis yan. Mga patay gutom yan. Ganun ang tingin sa mga bababa. Kaya di ba nakakabwisit? Kaya dapat talaga, it's time to rise up na lang. Kasi wala rin. Oh, tama mali. Di ba? O ngayon, kay Kibuloy, hindi nyo makita. How many days na kayo dyan? It's more than 10 days. Oh. Nasaan na yung heartbeat? Totoo ba? Ano pa ba yan? Valid pa ba yan? Ipinakita naman na sa inyo yung tunnel. Sinabi dito, yung tunnel na yun ay ng Lagusan. Wala na yan, labas na yan sa compound. Kasi ito na yung daan eh. Ito na yung street road. O lagpas ka pa. Wala ka na sa simbahan, wala ka na sa compound. Kaya sabi ko sa inyo, Kibuloy is way, way ahead of you. Bago nyo papasukin yan. Kasi pinigilan na kayo eh. Diba, pinasok nyo sana ng early dawn on that Saturday morning. Oh, pinigilan kayo ng pinigilan ng mga tauhan, pero nakatunog si Kibuloy, pinalayas na yan. Nung nakalayo na siya, nung wala na kayong makita, sabi nga, diba, sumakay nga ng Innova. Kasi imposible namang gumamit yan ng helicopter niya or eroplano niya, mahuhuli siya. Kaya ang ginawa niyan, getaway vehicle. Tumawid na yan dun sa tunnel na binidyo ng mga vloggers nila. Di ba? Oh, tapos kayo hukay ng hukay dyan kung ano-ano. Di ba? Kung talagang ano dyan, si Torion, totoo lang kung hindi sinungaling, sabihin mo na, wala na po talaga, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo, wala na po talaga si Pastor. Eh pero ang pinangahawakan kasi ni Tore, yung nandun pa rin, kasi pinipigilan sila. O yun. Ngayon, ang gawin na lang dyan, sige, patakasin nyo si Kibuloy. Tapos i-Interpol ninyo. Ewan ko lang kung di rin magkumahog sa tago yan. O better yet, interrogate nyo si Duterte. Yung mga Duterte, interrogate ninyo. Ewan ko lang, i-waterboard ninyo. Ewan ko lang. Sabi ni Duterte, alam ko kung nasaan siya, pero secret. O, di ba? O. Sa akin lang, sige, palayasin nyo na. Para baka mahuli rin, di ba? Alice Go, Sheila Go, o Cosandrino. Kasi ang gagaling ng mga international police kaysa sa mga police natin, sa mga otoridad natin. Kasi, alam nyo na, malay nyo, sila rin ay nabibigyan. Yung iba, hindi naman lahat. O kaya walang pakialam. Tumitik-tik na. May mga kasapakat na. Kaya yung crime of web of crime sa ating bansa, sobrang lala. Sobrang lala pa sa spaghetti wires na nakikita ninyo. Talagang web na po talaga na napaka-dark. Grabe. Kung kunwari pa yung mga yan, baka sila rin yan. Sila rin mga miyembro ng mafia, di ba? Nakakabaliw lang. Di ba? Conspiracy theory, sila rin yan eh. Oh, eto po mga kababayan, no, yung huli nating article, sabi ko sa inyo, 2 article lang to. Ito yung tinapik natin kanina sa ating LS, no? Ang sabi dito sa ABS-CBN, para bigyan ko kayo ng supplement. BP Duterte says no misuse of OBP confidential funds. Pinangangalandakan niya po. Idinidepensa niya na wala akong nilustay na confidential funds. Yan ang tandaan ninyo. E paano po yung report ng COA, yung disallowance ninyo? When you said disallowance, there is something fishy that you did on that 73.28 million pesos. Di ba? Oh, ano doon? Ano doon ang walang misuse? Eh mismong COA na
ang nagpapatunay na ikaw ay may ginawang kalokohan. The disallowance. O, ano ang sinasabi niyang Sinasabi niyang rason dito sa ginagawa na sinasabing binubukalkal yung kanyang CIF. Duterte claim the issue is just being used as a political attack against her. There was no misuse of any funds, claiming that some groups are trying to mask the real problem of the country right now. This is the sad plight of the poor and the hungry because of the unabated rise of food prices. Ordinary citizens' principles are not for sale. Ayuda will not solve the growing dissent. Ayun po ang sabi niya. Through her spokesperson, Michael Powa. Okay? Sabi niya dito, ito daw po, ay ang tandem, yung grupo ay ang tandem ng Makabayan, Romualdez, Marcos Group. Sabi niya pa dito, it is a classic wag the dog piece. Dapat magtrabaho muna bago politika. Eto lang ito. Kasi mukhang inedit ito eh. Nabasa ko dito kanina yung si Castro, si Romualdez, na topic. Mukhang inedit po ito eh. Edited to eh, halata eh, no? Pero yung pa rin po inaakusahan niya ang grupong Makabayan, Romualdez at Marcos tandem, no, na group para po siya ay sirain at i-political attack. Okay? Ang totoo daw pong problema ng bansa is the sad plight of the poor and the hungry because of the unabated rise of food prices. Political attack lang, no? Unang-una, sino ang namulitika? Ito para tayong siramplaka dito eh. Sa totoo naman talaga mga kababayan, kaibigan at katokis, kayong mga nakakaalam talaga. Pag-upo pa lang ng Pangulong Marcos noong 2022, 2 months after, binira na siya nung mga dati niyang kakampi. No, hanggang sa huling manawagan na ng pagre-resign niya kasi daw adik or bangag siya sa pinagbabawal na gamot. Kung ano-anong ginawa. Sinong gusto nilang iupo? Di ba? Tanungin natin siya. Sa palagay mo, itong mga nagnanais na ikaw ay upo, hindi ba sila namumulitika? Hindi ba political attack? Kasi gusto nilang ikaw ang pumalit eh. Pero ano ginawa mo? Nagsalita ka ba laban sa kanila na huwag niyong gawin yan? Sinabi mo ba na magtrabaho muna tayo bago kayo mamulitika? And then nagkaroon ng maisog. Sino ang mga nandun? Na mga actors? Di ba mga Duterte supporter? Did you say something even to your dad na unang maisog dun sa Davao City na nagsalita siya, nagsisigaw siya na mayroon tayong bangag na Pangulo ngayon? Pero kinabukasan nung nag-press con siya, sabi niya, hindi ko sinabi yun O di ba sinungaling? Tapos gagawin niyo pang BP, hindi na nga alam yung ginangyari nung nakaraang gabi. Para lang siyang lasing. Naka-knock up siya ng babae, hindi niya alam, nakabuntis pala siya. Hindi ko ginawa yun Pero sarap na sarap siya habang ginagawa niya. Ganun ang ginawa ni Duterte, di ba? Tapos sasabihin mo, magtrabaho na lang tayo bago politika. Pinopolitical attack ka. O di ba? No comment ka nga. Inatake ka ba ng Romualdez? Inatake ka ba ng Marcoses? Inatake ka ba ng Makabayan Black? Kailan ka pinulitika? Yung dito, yung misuse mo ng funds sa OBP, sa CIF mo noong 2022, may ebidensya. Ikaw, ano ebidensya mo? Na pinopolitical attack ka. That they are just wagging the dog, o wag the dog, yung ibig sabihin, they are diverting the real issue. Sa ano ang real issue? Na maraming nagugutom, maraming mahirap because of unabated. Ano ba ibig sabihin ng unabated?
Ito, unabated. Meaning, intensity. Yung pagtaas. Without any reduction, the intensity. Ibig sabihin, hindi bumababa ang presyo ng bilihin. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Really? Really? Come on, dude! Wala ka bang nababalitaan sa news internationally o wala bang nakakapagsabi sa'yo, even though your mga friends, mga kakilala mo, ay, ang mahal din ng bilihin dito sa London. Ay, ang mahal ng bilihin dito sa San Diego. Biruin mo yung $20 ko, walang nabili. Pwede, 2 mansanas, ganun lang. That's it. Dati ang $20, may isang bag ka na. Ngayon wala 2 mansanas lang. Kikiluhin pa. Diba? Yun ang dahilan mo na ibig ba sabihin na tanging Pilipinas lamang ang may problema sa pagtaas ng presyo ng bilihin? Sa pagkain? Ang dami pang nakakapag-Jollibee, Ang dami pang nakakapag-McDonald's, nakakapanood ng sine. Nakakapag-banding pa sa pamilya sa labas ng bansa. O di kaya sa ating mga magagandang lugar, nakakapagbakasyon sila. Tapos sasabihin mo, because people are hungry and poor because of the unabated rise of food prices? That's ridiculous. Wala ka nga maibigay na data Sino-sino dyan, saang lugar ang may sad plight of poor and hungry? Saan? Sa liblib na lugar ng Pilipinas? Natural yan. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, nasa city. Nasa rural area. Diba? Lahat po. Lahat ng bansa, buong mundo affected ng inflation. Wala kang pinakitang datos, wala kang pinakitang solusyon. Ako, may nagtatanong sa akin, ano daw solusyon ko? Ano solusyon ko? Di yung gobyerno maghanap ng pangkabuhayan, turuan yung mga kababayan natin, magkaroon ng pangkabuhayan, magtanim. Diba? Para may tinda. Ano pa? Magtrabaho kayo, hanap kayo ng trabaho. Diba? Tulad nito, mag-vlogging kayo. Social media. Diba? Mag-scrapping kayo. Gawa ng paraan. Diba? O ikaw, Tamilmen, anong sasabihin mo? Ano ang solusyon mo na masasabi sa amin? Diba? Doon sa programa mo sa OBP, yung plano mo, yung budget mo, AICS, DOH, DOTR, libreng sakay sa mga buses, libreng paggamot. Di ba? Ano pa? Yung mga nilagay mo doon. Namatay na naman yung computer ko, mga kababayan. Oy, Mio, ihanda mo na yan. Di ba? Kinopya mo lang yung mga pang-ayuda ng DSWD. Kinopya mo lang yung pang-ayuda ng DOH. Yung libreng sakay sa bus, di ba ayuda din yan? Kasi sabi niya, hindi sagot ang ayuda sa totoong problema ng bansa, yung kahirapan. At least, may itinutulong ang gobyernong ito pansamantala lamang. Pero yung mga permanente, binibigyan sila ng pangkabuhayan. O ikaw, ano ang naging solusyon mo? Ano ang rekomendasyon mo? Di ba? Tama, mali. Ano ang rekomendasyon niya, mga kababayan? Wala. She is just blaming because it is a political attack against her by Makabayan, Romualdez, and Marcoses. Nasaan ang pruweba? Nasaan ang pruweba mo? Na nagkampihan itong tatlo para atakihin ka. Gago! Ang umaatake nga sa Romualdez at Marcos ay mga kakampi mo. Di ba sinungaling lang? Di ba? Manang-mana sa tatay niya at kay Kibuloy. Mga sinungaling. Kayo ang nagwawag the dog. You are diverting. You are passing the buck. Ay, nako, ewan ko mga kababayan. Nagpipigil lang tayong magmura at magalit. Wala. Wala siyang mapakitang ebidensya na ano ang numero, nasaan ang mga naghihirap at nagugutom na mga Pilipino, samantalang yung kanyang mga kasama sa rally, ito, gumaganto, iPhone, may iWatch,
May mga smartphones na mamahalin, nakakapagpunta sa abroad, nagmamaisog rally, nagpupunta sa iba't ibang bayan, gumagastos ng pera through buses, airfare, at pagkain. Yun lang sa Liwasang Bonifacio, nagkakamping kayo dyan. Paano nyo nasosuportahan yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan? Wala bang mga trabaho yan? O ayan, binibaby ninyo, ginagamit ninyo para mag-rally against this government na wala namang kayong legitimate complaint. All you want to do is for the president to resign, to step down so you can just sit down. No way, because you have tested the power and now you want more. Yung sinasabi mong magtrabaho muna tayo dito, punyeta, hindi yan ang gusto mo. Kunwari lang na magtrabaho dito ang sinasabi mo. Pero ang gusto mo ay ikaw ang umupo sa seat of power sa Malacanang. Dahil hindi mo man lang mapagsabihan ang mga ito na kung saan yung mga yan, mga kababayan, ay nag-donate pa sa kanya. Na? Di ba? Ay, nako. Grabe mga kababayan eh. Ewan ko, mga kababayan. Diyos mio. Ewan ko mga kababayan. Ito lang, hinahanap lang natin yung yung posting dito na kung saan siya pa ay nagpapaalala sa mga followers niya, yung mga nagdo-donation. Ayun, may pahayag siya patungkol sa mga donasyon para sa budget ng OBP. Di ba? Nagpapahayag siya na ibigay na lang daw to. Paano pala naghirap yung mga nyo? Yung mga kakampi ninyo, nagbigay ng 100, 1,000. Di ba? Nakakahiya naman kayo, tapos sisigaw ka ng kagutuman at kahirapan. Wow, ewan ko mga kababayan. Sus mio, ewan. Sumisigaw kayo, patuloy nyong sinisira ang Marcoses. Di ba? Wow, it is frustrating Kasi natikman niya na ang power. Ang gusto niya maupo para po isave yung pamilya niya at si Kibuloy at makabawi yung ilang mga nandoon ng kanilang donations, no? Gusto nilang isave Pati siya makakasuhan nga di ba? O ngayon, pag naupo sila, nagtagumpay sila sa pagpapabagsak kay Pangulong Marcos, gawa nung mga sinasabing bangag, eto nga, may latest ditong narrative na naman sila, no? Nabasa ko po kay Sir Benji, latest posting lang ito, may nagkwekwenti dito na addict daw sa coke itong mag-asawang first couple at nag-away. Di ba sabing nababalitang na siya, na hospital daw, hindi naman totoo. So, yan po, no? Yung mga fake news patuloy, pero walang ginagawa ang PCO. Akala ko ba meron kayong media literacy? Pero wala patuloy ang fake news, hindi nyo nasasawata. Incompetent kayong PCO, mga inutil kayo. Nakakahiya po kayo. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.